Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa ating pong pagdulog sa banal na hapag ng ating Panginoon, tayo nag-aalay ng papuri at pasasalamat sa Diyos sa lahat ng biyayang pinagkakaloob sa atin. Sa misang ito, atin pong ilakip ang ating mga panalangin at kahilingan kasama ng mga nagpa-intensyon, ang mga tao na napangakuan nating ipagdasal, ang mga nangangailangan ng panalangin, lalo tigit ang mga may karamdaman, ang mga kapatid natin na dumadaan sa iba't ibang pagsubok sa buhay, at ang mga kapatid natin yumao na. At upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, sandali muna nating pagsisihan ng lahat ng ating mga kasalanan at pagkukulang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal ni Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinuspos mo ang paring si San Vicente ng mga mabubuting katangian bilang sugong alagad para sa kapakanan ng mga dukha at paghubog sa kaparian. Ipagkaloob mong kaming pinag-aalab ng gayon ding layunin ay magmahal sa kanyang minahal at makapamuhay ayon sa kanyang ipinangharal, sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ni Esdras. Sa oras ng paghahandog, akong si Esdras ay tumindig na gulanit ang kasuotan at nanikluhod sa harapan ng Panginoon. Ganito ang idinaing ko sa Kanya. Diyos ko, hindi ako makatingin sa iyo dahil sa kahihiyan, bunga ng kasamaan naming suko sa langit. Mula sa kapanahunan ng aming mga magulang hanggang ngayon, hindi na kami makaahon sa kasalanan. Dahil dito, kami ang aming mga hari at mga saserdote ay binayaan niyang mabihag, patayin,
dambungin, at ibilad sa kahihiyan ng iba't ibang hari. At ngayon, kahabagan ninyo kami. Niloob ninyong may ilang matira sa amin at muling mabigyan ng puwang sa lupaing ito na inyong itinangi. Muli ninyong isinilay sa amin ang inyong paningin at binigyan kami ng pagkakataong makaahon sa pagka-alipin. Naging alipin nga kami sa mahabang panahon, gayunmay hindi ninyo kami pinabayaan. Pinukaw ninyo ang kalooban ng hari ng Persia, kaya binigyan niya kami ng pagkakataong maitayo uli ang iyong templo at ayusin ang kasiraan upang makapanirahan kaming tiwasay sa Huda at Jerusalem. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos na walang hanggay ating papurihan. Ang Diyos na walang hanggay ating papurihan. Diyos ay nagpaparusa na taglay ang habag. Kung tayo may malibing, sa hukay masadlak. Muling hinahangon niya't binubuhay. Walang mamakatatakas sa kanyang kapangyarihan. Ang Diyos na walang hanggay atin ngayong papurihan. Kayong Israelita, purihin ninyo ang Diyos sa harap ng mga hentil na pinagtapunan sa inyo. Ang Diyos na walang hanggay atin ngayong papurihan. Dooy ipinakita sa inyo ang kanyang kapangyarihan. Siya ay purihin ng bawat nilalang. Ang Panginoong ating Diyos na walang hanggan. Ang Diyos na walang hanggay atin ngayong papurihan. Pinagdusa man kayo sa inyong kasalanan, ngunit kahahabagan kayo at muling ibabalik sa inyong tahanan mula sa mga bansang umalipin sa inyo. Ang Diyos na walang hanggay atin ngayong papurihan. Talikdan na ninyo ang inyong mga kasalanan at mamuhay kayo ng karapat-dapat sa harapan niya. Kung magkagayon, ang habag ng Panginoon ay inyong madarama. Ang Diyos na walang hanggay atin ngayong papurihan. Ang lahat po ay magsitayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinawag ni Jesus ang 12 at binigyan sila ng kakayahan at kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo at magpagaling ng mga karamdaman. At sinugo niya sila upang ipahayag ang paghahari ng Diyos at magpagaling ng mga may sakit. Sila'y pinagbilinan niya, huwag kayong magbaon ng anuman para sa inyong paglalakbay, kahit tungkod, supot, tinapay, salapi o bihisan. Makituloy kayo sa alinmang bahay na tumanggap sa inyo at manatili roon hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang iyon. At sakaling hindi kayo tanggapin, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok ng inyong mga paa bilang babala sa kanila. Kaya't humayo ang mga alagad at naglakbay sa mga nayon na ipinangangaral ang mabuting balita at nagpapagaling ng mga may sakit sa lahat ng dako.
Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Sokristo. Ang lahat po ay magsiupo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Isang mapagpalang umaga po sa iyo, Padre. Nung ako po ay nasa Atimonan pa at ako ay babiyahe pauwi sa Lucena, habang ako po ay naglalakbay, marami akong nadadaanang mga nagbibisikleta. Isang grupo ng mga siklista. Alam niyo po, sa pagbibisikleta, isa lang ang kanilang daladala. At ano po yon? Ang tubig. Basta sila'y may tubig, babiyahin na sila. Kahit gaano kalayo, sila ay okay na. Mahalaga sa kanila ang tubig, sapagkat yon ang magre-replenish ng kanilang energy para pag napagod, pahinga lang ng kaunti, iinom ng tubig, biyahe na ulit. Ang ganitong mga karanasan ay magpapaalala sa atin ng tungkol sa Ebanghelyo ng ating Panginoon ngayon. Isinugo ni Jesus ang 12 alagad, pero meron siyang tagubilin. Ang tagubilin niya, huwag kayong magdadala ng anuman. Kahit tinapay, bihisan, supot, tungkod, wala kayong dadalhin. At pumasok kayo sa mga bahay na tatanggap sa inyo. At kapag hindi naman kayo tinanggap, umalis agad kayo doon. Basta't mangaral kayo, palaganap nyo ang salita ng Diyos, magpagaling kayo na may karamdaman. Napakasimple lang ng tagubilin ni Jesus sa kanyang mga alagad sa pagsusugo. Gawin ninyo ang inyong misyon na ipinagagawa ko sa inyo. Pero bakit kaya ayaw ni Jesus na pagdalhin pa ang mga alagad na ito? Bakit? Sapagkat baka maging distraction pa ito sa kanila. Siyempre, pag may dala kang salapi, pera, at naubusan ka, ay ikaw ay mamumroblema. Pag ikaw ay nagdala ng bihisan at nawalan ka na, naubos na yung bihisan mo, mamumroblema ka, hahanap pa. Bibili ka pa sa tindahan o order ka pa sa Shopee. O kaya pag ikaw ay tinapay at naubusan ka ng tinapay, hahanap ka ng Gemini. Wala namang Gemini noon. Kaya walang ibinigay si Jesus na anumang bagay na dapat dalhin. At ano lang yung dapat daladala nila? Yung kanilang faith, yung kanilang pananampalataya, pagtitiwala sa Diyos. Madaling unawain po yon sa pahayag ng ating Panginoon. Wala kayong dapat ibang dalhin, kundi ang katotohanang kasama ninyo ako sa inyong pagmimisyon. Dapat isa puso ng mga alagad na hindi sila pababayaan ng ating Panginoon. San man sila pumunta, anumang lugar ang kanilang pasukin, puntahan, kasama nila ang Panginoon. Kaya nga, kung babalikan po natin yung salita ng ating Panginoon sa Ebanghelyo ni San Mateo, nang isugo ni Jesus ang mga alagad, humayo kayo, palaganap nyo salita ng Diyos, binyagan nyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At ito ang tatandaan ninyo, ako'y kasama ninyo hanggang sa wakas ng panahon. Ako'y kasama ninyo hanggang sa wakas ng panahon. Yung presensya ni Jesus ang magbibigay sa kanila ng tibay ng loob, ng pananampalataya upang hindi sila manghina, upang hindi sila mawalan ng pag-asa, bagkus ay patuloy na magtiwala sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Ganito po ang ipinapakitang katotohanan sa buhay nating mga Kristiyano. Na tayo ay walang dapat ipangamba, na tayo ay dapat walang
ikabalisa sa araw-araw ng ating buhay. Minsan ang nagiging hadlang para tayo hindi makasunod sa ating Panginoon ay mismong ang mga material na bagay na daladala natin. Kasi kung minsan naghahanap tayo, minsan ito'y nagiging needs natin o wants natin na kung minsan sa pagmimisyon, hindi naman to kailangan. Ang kailangan lang natin yung puso natin na handang magmisyon, handang maglingkod sa ating Panginoon. Hindi natin kailangan ng anumang mga material na bagay sapagkat ibibigay yun ng ating Panginoon. Kung anong pangailangan natin, ibibigay yun ng Panginoon. Basta't gawin lang natin yung pinagagawa sa atin ng Panginoon. Siguro ito po yung pinapaalala din sa aming mga pari, na kami sa aming pagmimisyon, wala kaming dapat ikabahala sapagkat God has been providing. God will always provide for what we need. Just put our trust on Him. Bring with us our faith on Jesus. Tanging pananampalataya lang ang magdadala sa atin upang maging matagumpay tayo, maging ganap ang ating bisyon sa daigdig na ito. Ito po ang ipinakita ni San Vicente de Paul, ang banal na ating pinagdiriwang ngayon. Siya ay kinakitaan ng mabuting katangian, ang magmahal, mag-alaga, mag-aruga at magmalasakit sa mga dukha, sa mga nangangailangan. Kaya nga po, sa biyaya ng Diyos, siya'y nakapagtatag ng isang kongregasyon, ang kongregasyon ng Daughters of Charity. Isang malaking kongregasyon ng mga madre at mga pari na may misyon. Merong spirituality of Saint Vincent de Paul. May pagmamahal at malasakit sa mga dukha at may hirap at mga nangangailangan. Mga kapatid, nawa ang ganitong halimbawa na ipinapakita sa atin ni San Vicente de Paul ng ating Panginoong Jesus, ng kanyang mga alagad, kung paanong sila ay tinagubilinan ni Jesus na magpatuloy sa pagmimisyon, daladala ang pananampalataya at pag-asa sa ating Panginoon. Magagawa natin ang lahat kung tayo ay nasa sa ating Panginoon, kung tayo patuloy na nakaugnay at si Jesus ang sentro ng ating buhay. Mga kapatid, ipagdasal po natin ang grasya, ang biyayang ito upang sa tuwi-tuwi na tayo maging tapat, magsumikap, nagampanan natin ang ating mission bilang mga binyagan, bilang mga Kristiyano, na tayo ay katiwala ng ating kapwa, katiwala ng mga biyaya ng Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Inaanyayahan tayo ng Diyos Ama upang maging lingkod na magpapalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan sa lahat. Hilingin natin sa Ama na gawin tayong kapani-paniwalang mga saksi. Sa bawat kahilingan ng ating tugon, Panginoon, bigyan mo kami ng lakas na maging iyong mga saksi. Panginoon, bigyan mo kami ng lakas na maging iyong mga saksi. Ang simbahan, naway patuloy na mag-anyaya at magsugo ng mga misyonaryo upang ipahayag ang mabuting balita sa lahat ng bansa at dako. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan mo kami ng lakas na maging iyong mga saksi. Ang mga Kristiyano, naway maging masigasig at sa pagpapahayag ng salita ng Diyos sa mga hindi pa sumasampalataya at hindi pa tumatanggap nito. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan mo kami ng lakas na maging iyong mga saksi. Maraming tao nawa ang mahikayat sa pananampalatayang Kristiyano
bunga ng ating makatotohanang pagsaksi. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan mo kami ng lakas na maging iyong mga saksi. Ang mga may sakit at mga nabibigatan sa buhay, naway makita ang katangitanging pag-ibig at kalinga ng Diyos sa pamamagitan ng pag-aaruga sa kanilang mga pamilya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan mo kami ng lakas na maging iyong mga saksi. Ang mga yumao, naway magbunyi sa walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan mo kami ng lakas na maging iyong mga saksi. Panginoong Diyos, pinili mo kami kay Kristo sa pagpapahayag ng iyong pag-ibig. Gawin mo kaming mga tunay na tagapaghatid ng iyong salita sa pamamagitan ng pagsaksi nito sa aming buhay. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Nagbibigay lakas. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan ng niyang banal. Ama naming lumikha, ipinagkaloob mong sa banal na paghahaing ginawa ni San Vicente ay matularan niya ang kanyang ginagampanan. Ipagkaloob mong pakundangan sa pagdiriwang na ito, kami makabagtas para humantong sa pagiging haing kalugod-lugod sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuningang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Vicente ay pinararangalan sa pamumuhay ng iyong totoong ulirang at pagiging maasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol, kaysa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto
sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ang lahat po ay magsiluhod. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Pagbunyi natin na misteryo ng pananampalataya. Hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco naming Papa, ni Belrey na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Ang lahat po ay magsitayo. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob.
langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Hanat kapurihan, ngayon at magpakailanman, ngayon at magpakailanman. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Pagbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you all. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos na nag-aalis sa kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos na nag-aalis. Ang lahat po ay magsiluhod. Mga kapatid, ito si Kristo, ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayaha makasalo sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo sa banal na pakikinabang ay dumadalangin sa pagparis namin sa iyong anak na nangaral ng mabuting balita sa mga dukha. Kami naway mabighani sa mga halimbawa ni San Vicente at matulungan ng kanyang pagtatangkilik. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Sumayin niyo ang Panginoon At sumaiyo. at pagpalaan kayong lahat at ang inyong pamilya na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banal na misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Aking Espiritu sa aking tagapagligtas, kat nilingap niya kababa ng kanyang alipin. Mapalad ang pangalan mo sa lahat ng mga bansa. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas.